siguro mga 2 minutes. Then we will start our session for today. Or today is like we will share the story of Joseph the dreamer from the book of Genesis. Ang kulit nga nito parang Genesis chapter 37, then may commercial na chapter 38. Then 39 to 41 muna. 37, then yung 38 di natin di-discuss kasi wala naman doon si Joseph. Then 39 to 41. 37, 39 to 4. Then basta wait lang tayo 2 minutes, then we will start with the prayer, of course. Update lang. Teka lang. As you can see, yung background ko, chess. Kaya siya background ko kasi gusto ko i-share yung word ni Lord. At the same time, yung preparation ko for the tournament ngayon. Ngayon yung tournament, ngayong araw, kanina, mga alas 10. However, hindi ako umabot. Ayun, na-late ako. Tinanghali ako ng gising. Tinanghali ako ng gising. Hindi ko natansya yung oras. Naligaw pa ako. Siguro kung hindi ako naligaw, kasi akala ko dun sa isang venue. Then biglang sa kabila pala. Kaya hindi ako umabot. Na-default ako. I mean, hindi ako umabot sa registration and naging arbiter na lang ako bigla. Adjust ko lang yung camera ko. Alright. That's it. Thank you. Di ko alam kung paano masabing may naka-view. Kasi itong parang tao, ito yata yung friends, one of the friends, or I don't know kung siya yung active mismo na nandun. Pero meron akong views, total viewers. Siguro past tense to. Anyway, let's pray muna. Dear Heavenly Father, thank you for glory be to your name, O Lord our God. Thank you for this opportunity to be your messenger again. Para sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo ng lubos, and I know our task is to plant seeds and you will water them. Show them your face, O Lord. See their hearts and bless them what are praying for. I hope at the end of this live na mas makilala ka pa nila, and I know that you will show your face to them. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, let's start. And by the way, kung nami-miss nyo yung mga live na to, you can naman do sa Red Up, pinopost ko siya kasi hindi ko alam kung pwede i-post ito sa Facebook yung mga mahabang videos. Let me try later siguro kung pwede siya. But so let's talk about muna dun kay Joseph, si Joseph the Dreamer. Si Joseph is anak ni Jacob kay Rachel. Kung hindi nyo kilala si Jacob, anak siya ni Isaac. Sorry, yung lineage kasi nila medyo nalilito ako. Si Isaac anak ni Abraham, in which dun sa maglolo, mag-aama na yon, nag-promise si God na sa kanila magi-start yung great people, or sobrang daming people na kasing dami ng sand and kasing dami ng star kung mabibilang. So anak siya ni Jacob, bunsong anak siya ni Jacob kay Rachel. Correct me if I'm wrong, but basta anak siya ni Jacob kay Rachel. And then yung sa chapter 37, napanaginipan niya na yung mga brothers niya is like luluhod sa kanya. Ewan ko kung anong interpretation niya doon, but sinabi niya lang kasi medyo bata pa lang yata siya neto, and
Kasi basta sinabi niya lang sa brothers niya na luluhod kayo sa akin, and syempre as a older brother, alam niyo naman, I hate to say this, ma-pride tayo sa mga ating mga nakababatang kapatid na pag nakarinig tayo ng ganon, ang mapaiisip agad natin, bakit ako luluhod sa iyo, mas matanda ako sa iyo, di ba? Kaya ang ginawa nitong mga kapatid niya, one time na ano sila sa nagpapastol sila, sorry, na ano ko yung term, nagpapastol sila, is hindi parang kailangan yata si Joseph doon, then pinagplanuhan ng magkakapatid na actually i-kill si Joseph. Then sabi ni Reuben na hindi na nila kailangan i-kill si Reuben, kailangan lang nilang pagmukain na patay si Joseph, then ibebenta na lang nila sa mga Egyptians. In which nangyari, kaya napunta si Joseph kay Potiphar, which is si Potiphar is nabili niya si Joseph dun sa pinagbentahan ng mga kapatid. Parang officer siya sa Egypt, mataas yung katungkulan. And ginawa siyang kanang kamay, or di ko alam kung mayordomo, basta kanang kamay siya ni Potiphar dun sa house. And then because it's stated in the Bible naman na si kasama ni Joseph si God, kaya yan nangyari. And however, there are like temptation. Ang nangyari, parang doon na nag-grow si Joseph sa house and naging pogi siya. Siguro lumaki yung katawan, kaka-workout, kaka-work doon sa I don't know kung ano yung trabaho ni Joseph. I forgot kung stated ba kung ano, basta nakalimutan ko. Basta lumaki yung katawan, naging magandang lalaki si Joseph. And yung asawa ni Potiphar, tinutok siya araw-araw. Up to the point na tawag dito, naiwanan ni Joseph yung piece of cloth or garment niya doon sa huling attempt ni Potiphar's wife, yung asawa ni Potiphar, na makipagsiping sa kanya. Then yun nga, tumakbo si Joseph palayo. However, yun nga, pre-name up ni Potiphar's wife si Joseph kay Potiphar, na sinabi balak siyang gahasain, or parang niyayaya siya, na parang binabaliktad niya yung scenario. And then, yun nga, pinakulong niya, and still, God is with Joseph, and with that, nung nasa kulungan si Joseph, siya naman yung kanang kamay nung parang prison guard. So, on this part ng story, kung kung papansinin nyo, puro paghihirap si Joseph. Kasi, binenta siya, tapos, ikaw na nga yung wala ka namang ginagawa sa mga kapatid mo, sinabi mo lang yung panaginip mo sa kanila, tapos napunta naman dun sa medyo maayos-ayos na buhay. However, itong medyo leo ba tong asawa ni Potiphar, at nagustuhan siya at gusto pang magkaroon ng adultery, tinutok sa si Joseph, pero tinatanggihan naman ni Joseph because according to him, it's a sin from God. And then to the point na pre-name up na nung asawa ni Potiphar si Joseph, na yun nga, hanggat sa makulong. So, 'di ba, parang lahat paghihirap. Kung tayo siguro simpleng challenges lang na ikaw, I mean, God forbid na for example isang tao makulong, sobrang tapos especially pa wala pa siyang ginagawang kasalanan, 'di ba? Kaya what's the point, no? on on ano yung mga ano yung gusto ko sabihin actually. The thing is, Joseph still trust God. Hindi siya nawalan ng faith kahit gano'n na yung nangyari. Siguro nagkaroon ng doubt, hindi siya stated sa Bible, but as a human being, kung ikaw makulong siguro, or isang tao makulong,
ah, hindi ka ba magda-doubt kay God, questioning why this is happening. Kaya naniniwala ako, I mean, hindi ako naniniwala dun sa punto na ah, hindi nagbibigay si Lord ng parang magagaan na challenges in which kabaliktaran. Nagbibigay siya ng sobrang hirap na challenges sa atin. To the point na yung faith na tinetest niya yung faith natin on the extreme extent. Best example yung kanunuan ni Joseph na si Abraham na patayin yung anak niya uh, as an offering to God, in which gagawin niya tapos biglang boom, it's a test of faith. So ganun yung test ni God sa atin. And I am guilty na kapag challenge ni God yung faith ko, I like wavered, but then I realized yun, once the challenge is over, my faith is also stronger. And I'm praying na kung ano man yung pinagdadaanan nyo yung ngayon, there is a reason behind that, and God, you and God are the only one who can figure that out. And how do you know that I mean, how do you know na mafi-figure out nyo with God? It's through His Word. You have to read the Word, you have to communicate with Him, and He will show His face to you from any way He wanted to. Our God is not limited. Maybe through a dream like Joseph, maybe through a person that, kasi minsan 'di ba, parang ang weird na parang hopeless na tayo, then merong mga help na darating na hindi natin inaasahan, na sabi, sige, tutulungan kita sa problema mo. Or kaya kung nagpe-pray ka ng work, bigla na lang dun sa pinakakailangan mo na time siya pumapasok, diba? It cannot be explained sometimes, or I don't know how to explain that, but yeah, it's a miracle. And yun muna tayo, 37 and 39. Mamaya yung 40 to 41, laro muna tayo ng chess. Siguro it's time. And yung prepare ko, hindi ko nagamit dahil nalate ako sa mga kapapasok lang dyan. So let's play muna. Siguro babaguhin ko, siguro 1 game lang or 2 games na 5-5. 5 minutes and 5 seconds. Yep. Okay, position ko lang to dito. Sayang, hindi ko to nagamit over the board kasi but I trust God na hindi pa oras para manalo ko. And that's the thing. Hindi niya, mayroon siyang mga bagay na gusto mong mangyari sa'yo pero hindi niya inaalaw. At yun nga, siya lang nakakaalam nun. But eventually, when you have like a relationship with Him, He will eventually tell why this happened, ano yung gusto, ano yung like, ano ba yung reason kung bakit ito nangyari ito yung nangyari sa'yo. And to the other people na nakikinig dyan, hindi tayo pare-pareho. I mean, meron sa atin challenge yung faith to the extreme point. Lagi ko sinasabi. And how do we know that it's from God? We should, like read the word. That's the only way. Kasi how do we know if it's from God if we don't know His word? And what is His word? It's from the Bible. Diba? So kung sorry, medyo nawawala ako kasi naglalaro. So, yun nga, kung halimbawa, meron kang isang stranger doon na saan ako titira? I mean, yun nga, parang
sa isang stranger ba na halimbawa ito yung sasabihin niya, syempre yun na ba agad yung paniniwala mo? Syempre kikilalanin mo siya, 'di ba? Magkakaroon kayo ng relationship, deep relationship bago mo siya makilala ng husto. Same thing with God. Kaya lagi, not only me but other people na uh, like yung ibang Christians na 'di ba? Lagi naming sinasabi na read the word because yun yung uh, makakapagbigay sa atin ng guide. And I mean, yun yung way para makilala si God. And like yun yung only parang ang hirap maglaro kapag ka nagsasalita and wala na akong queen. Pero okay lang matalo. Wag lang tayo matatalo kay God. Tandaan yan. Okay lang matalo sa chess, paulit-ulit, several times, 100,000 times, para ano, at mahalaga panalo tayo kay God. Read the Bible. It is not like, hindi ko to sinasabi dahil gusto ko kayo bumili or what, para kumita. I mean, dahil ito yung way para makita natin yung Panginoon natin. Okay, hindi ko alam kung ano move ko. Siguro ito na lang. Actually, ang hirap gumalaw kasi ito try niya na lahat to. Blunder ba yun? O sakripisyo? Sinakripisyo yung kabayo. I don't know. Sorry hindi mo na ako magsasalita kasi I'm losing, man. At sinakripisyo niya na yung rook. And I don't know why. Hello sa mga viewers. Kung meron man. Talo na ako dito takbo pa ba ako? Mate yata, hindi dito. Tapos kakainin na yung ano. Anyways, talo na to. I'm just playing around. Malay mo maka-blunder pa siya. Pero hindi na to magba-blunder. Resign na tayo. Another game. This time, focus muna ako maglaro. Share ko lang sa inyo mamaya. At black na naman ako. Okay. Naging Scandinavian French. Hello. I traded my good bishop.
I traded my only good bishop. Okay lang. I think, I think, pag hindi ako lamang, ewan ko. Ito muna siguro. Kontrolin natin yung mga pwedeng puntahan ng knight. Saan to pupunta? Dito ka pupunta. Mhm. Kick out yung knight. Mhm. Ah, um, I don't know. Siguro exploit natin tong open file. Hello, hello. Sa mga viewers ko dyan, kung meron man. Solids. Solid ka, sir. Napaka-solid naman na yaro. Pero may weakness siya. Yung light square. So, siguro hindi ko dapat i-trade tong light square bishop ko. And, um, I don't know kung ano yung mga dapat kong gawin. Medyo mahirap yung position. Okay. Last game to, tas proceed tayo doon sa the rest. 40 Genesis chapter. Buti na lang may listahan ako dito. 40 and 41. Ayokong i-trade. So, ikot tayo, ikot. Trade ko ba yung queen? Trade ko ba yung queen? Teka lang. Ito yung susunod niyang tira. Ito. Kapag nandito. Sige, trade natin. Aha.
Hindi ko pala pwede galawin yan. Siguro dito muna. Depensa. Dapat pala king, no? Naipit kasi yung rook eh, pero okay lang. Let's move forward. Oops, hindi ko yun to trade. Mamaya na siguro. Forsado ba ako i-trade? Forsado ba ako i-trade? No. I'm not forced. Hello, hello, hello? Move forward. Move forward. Mhm. Tara lang ah. Nanalo siya sa oras. Wow! Sad. Sad! Hindi ko nakalayan yung oras. Pa-zero na pala ako. So, continue tayo. Chapter 40 to 41. So, naging karang-kanang kamay ng prison guard si Joseph, and siya na yung namamahala sa mga prisoner dito sa chapter 41. And yung cupbearer ng Pharaoh at saka Baker nakakusahan and kinulong, and parang nanaginip sila, and si Joseph nakita niya yung dalawa na parang malungkot dun sa panaginip, because ang thinking nung dalawa parang inaano sila, parang sinusumpa sila ni God dahil do sa panaginip na yon or whatever. And then tinanong ni Joseph yung dalawa kung ano yung problema nung dalawa, kung bakit sila malungkot. Sabi nga nung yun nga, meron silang panaginip, and tinanong sila nung dalawa, tinanong nila si Joseph kung nag-interpret ba siya ng panaginip. And Joseph said, God can only interpret dreams. And napakabalaking bagay na ito, kasi yung halimbawa may talent tayo and hindi naman sa atin galing yun, and it's from God, and He acknowledged it through
yun nga, nung tinanong siya nung dalawang malungkot na dating tauhan ni Pharaoh. And ininterpret naman niya, and I think the message here is that God interpreted it through Joseph, and Joseph is just the messenger, and or like God gave talents to Joseph to interpret dreams. And sabi nila, if you didn't know pa, si Joseph, yung interpretation ng dreams na yun is reflection of Jesus to the New Testament. And yun nga, ang naging nangyari, ang in summary, nakalaya yung dalawa, na hindi pala. Yung isa, yung cupbearer, and sabi pa sa kanya ni Joseph na maganda kasi yung dream nung cupbearer, na wag siya kalimutan dun sa kapag ka in favor na sa kanya ulit si Pharaoh. Meanwhile, yung baker sa kasamaang palad, pinarusahan siya ng kamatayan. And then, ito si Joseph, yun nga, si Joseph nakalimutan ng cupbearer until dun sa chapter 41, may panaginip yung Pharaoh na taggutom in seven cows, merong taggutom, merong and I mean 7 cows na payat, then 7 na matataba. I don't remember the specifics, but ganun yung yung panaginip ni Pharaoh. And dun pa lang naalala ni cupbearer na meron siyang nakausap sa prison, which is si Joseph, na parang interpreter ng dreams. And then pinatawag si Joseph, syempre. Kasi parang si Pharaoh parang natatakot din na anong ibig sabihin nun, na walang maka-interpret ng dreams, na kahit wise men, kahit magician, kung sino man tawagin niya, walang nakaka-interpret. Up until na sinabi nga ni cupbearer si Joseph. And in-interpret ni Joseph yung yung dream. And again, sabi ni Joseph, the interpretation, only God can interpret dreams. Again, yun nga, inulit siya doon, and I want to emphasize it, and later I will tell you something about it. And then parang yun nga, natuwa sa kanya yung Pharaoh at ginawa siyang kanang kamay. Side note, or this is important note pala, hindi lang siya side note, na it represents Jesus when when he ascended to heaven. Alam ko na marami na nag-explain nito. When he ascended to heaven, he became the right hand of God. And then when Joseph, like the right hand of Pharaoh, became the right hand of Pharaoh after interpreting the dream. So parang Joseph trusts in God. That's the first lesson. Then he trusted God's perfect timing. Imagine kung sinabi agad ni cupbearer na meron nag-interpret sa akin na na dream. Wala pang dream si Pharaoh. So anong gagawin ni Pharaoh kay Joseph? Diba? Maiisip niya ba na may pakinabang si Joseph? Diba? So parang hindi lang siya ito yung perfect timing na naginip si Pharaoh, walang maka-interpret. Then saka pa lang naalala ni cupbearer si Joseph na nag-i-interpret ng dreams. Imagine that, na sa buhay natin, when we like in a dire situation, sometimes ang dali na kalimutan yung faith in which we are commanded na be not afraid and have faith in God. And that's what Joseph did, and that's what other did. Hindi lang si Joseph, syempre. Marami pa tayong i-discuss na stories or history na related sa Bible. And one is si Joseph. And that's what I want to say on this live, na trust in God and trust His timing.
Um, Imagine kung hindi siya binenta. I mean, hindi niya pinagdaanan yun. Halimbawa, hindi siya sinidus ni Potiphar's wife, ni Potiphar's wife, nung asawa ni Potiphar, he will get complacent na hanggang dun lang. But then, things happen, di ba? Like, things happen in our lives. And maybe in our darkest moment or our like rock bottom, or there will be like an ascension na magiging maayos yung buhay natin. And God assured it many times in the Bible. He assured it in Joseph, maybe in Abraham if my memory is correct. Many times, marami pa tayong makikita. And yes, ano pa ba? Nasabi ko naman na yun nga, parang hindi parang representation si Joseph ni Jesus na maging like Jesus na right hand man. And ito yung parang gusto ko sabihin to na sa Book of Revelation kasi merong parang 7 years of like kaguluhan, famine, and parang same siya dun sa panaginip ni Pharaoh. And read chapter 41 of Genesis. Medyo mahaba kasi yun. Maliit lang yung utak ko para kabisaduhin siya. So, sorry. Hindi ko siya kabisado. Maybe it's time for you to read it. And, yeah, napaka-coincidental kasi na 7 years na famine. Yun nga, taggutom, magkakaroon ng taggutom sa Egypt. Then, at the end of chapter 41, ang sabi ni Pharaoh, kasi nagsimula na yung taggutom yung 7 years famine. And, yun nga, parang ang ginawa ni Joseph, parang pine-prevent nila yon. So, parang yung 7 years na masagana, nag-ipon sila ng maraming parang pagkain para pag dumating yung taggutom, meron sila. And Joseph have the authority to distribute that kasi nga siya yung right hand ni Pharaoh. And yeah, parang somehow upon understanding or upon the Holy Spirit is telling me na parang reflection siya ng revelation na ang sabi kasi ni Pharaoh dun sa end of chapter 41 nung nagtatanong sa kanya yung mga tao na wala na kami pagkain. Pinapunta niya kay Joseph, in which we are commanded to seek Jesus. Like, He is the way, the truth, and the life. Diba? Before the before yung yung mangyari nga yung mangyayari sa Revelation. I mean, nung nabasa ko yun, parang, what? It blows my mind. Actually, parang sasabog yung utak ko. Dahil, limited lang naman yung utak ko yung knowledge ni God sobrang lawak. So, nung sinabi sa akin ni Holy Spirit yun, parang, hindi ko makontain yun. And that's why, I'm here to share it to you. And I want you to experience it. And yun nga, ito yung pinaka-importanteng bagay na ginawa ni Joseph. In my, I think opinion is the safest word, lack of a better term. God can only interpret dreams. So, napaka-importante niya because when we, halimbawa, nagpe-pray tayo, when we pray on something, and God give it to us, sometimes we forgot how to thank the giver. We only focus on the gifts, not the giver. Kasi sino yung nagbigay? And Joseph repeatedly did it in these stories, like chapters 37, 39, 40, and 41. He acknowledged God that
God can only give it to us. I mean, only God can give it to us. So remember that na kapag nakaka yun nga, kukuha na natin yung mga bagay na pinagpe-pray natin, we should praise. And sinabi rin ito ni, I don't know if letter J kasi yung pumapasok sa isip ko eh. Yung si John o si James na kapag ka nakuha mo yung prayer mo, give praise to God. Kasi siya yung nagbigay sa atin nun. Tulad kanina, hindi niya pa ako ina-allow manalo. There is a reason why. So kapag nanalo yun, ibig sabihin, inallow niya na yung panalo ko do sa tournament. And I'm praying na once He give me the win that I want, uh, let the Holy Spirit na maaalala ko na magbigay pugay sa kanya. Kasi siya yung nag-allow nun. Ngayon, hindi niya pa ina-allow. So, I'm still thankful na siguro meron pa akong dapat matutunan. Yun nga, pinagpe-pray ko kung ano yung dapat ko matutunan. And we should always do that na kapag nire-reject pa tayo ni God do sa pinagpe-pray natin. Of course, we have a different situation. We have a different scenarios kung ano man yung pinagpe-pray natin. Dumarin na ako do sa pagsubok na talagang silent. As in, need na need ko yung prayer, pinagpe-pray ko, but still silent. However, when God answered, it's the perfect answer we will get. Imagine niyo nagkaroon ako ng client na lenient. I mean, I hope na she's listening. Shout out to you, Walking Fire. And she is very kind to me, even though sometimes I am not kind to her. And still, she is more patient to me. And yeah, imagine na yun kung ibang client yung binigay. Kung siguro yung wants ko yung binigay. I mean, wants ko yung nasunod. Siguro, first instance pa lang, wala na ulit akong trabaho. But then, still, God will give us the perfect people, person, perfect opportunity na siya lang yung nakakaalam nun. Or I mean, of course, if you have a relationship with God, He will show you. He will show it to you. Hindi biglaan, but yeah, He will show it to you eventually. Na marirealize mo na lang, ito pala yun. Ito pala yung galing kay God. And remember, how do we know na it came from God? Read the Word. It's always come back to the Bible because it's of course, marami namang way ng communication si God, but ito yung parang guide, ito yung parang way of the main communication natin with Him. Na, isipin nyo ito side note talaga to. Meron tayong pinagpe-pray minsan, or ewan ko kung na-experience nyo na. Sa mga nagbabasa dyan, meron tayong pinagpe-pray, or meron tayong question, pero nandun yung sagot sa Bible. Diba? Alam ko merong mga naka-experience nun. Kung hindi pa try nyo, meron kayong question, the Bible will answer you. I guarantee it. Because it is from God. So, that's the way how He communicates with us. Kaya, ayun, I think yun lang ang message. Trust God and trust His timing. Meron, ayoko i-share yun kasi medyo personal siya, and it came from a friend of mine, and but I'm sad about what happened to her. Yeah, I'm praying for her peace, and I hope na makarinig niya to na there is a reason kung bakit nangyayari to sa atin, and we have to have a relationship with God to know Him better, why, kung bakit niya yun ginagawa.
Because if we don't know who God is, sasabihin lang natin masama si God, inalaw niya yung pangyayaring to. I mean, that's the human nature, but God, our God is higher than us. If He is not higher than us, then He don't deserve to be God, di ba? So, logical explanation na He is higher than us. His thoughts is higher than our thoughts. He can see what we cannot see. Yeah. And that's the God that I'm serving. And I have put faith. You know, let me share you like a story na dati nagpaplano pa ako ng weekly task ko kung anong gagawin ko Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ngayon parang hindi ko na siya naiisip. But I'm like parang sinusubukan pa rin ng you know, back of my head. But no, God commands us na yun nga our daily bread, give us our daily bread. So araw-araw lang, and tomorrow will worry itself. So trust in God, know Jesus, accept Him as our Lord and Savior. He is the only way, the only truth, and the only life. And God, and trust in God's perfect timing. So yun lang, paalam, and uh, di pa pala ako magpapaalam kasi magpe-pray pa tayo. Sorry, nakalimutan ko. So let's pray. Um, Dear Heavenly Father, Creator of heaven and earth, glory be to your name, O Lord our God. Lord, thank you for your message today about the story of Joseph. Hindi mo siya pinabayaan, Lord, and we trust in you, and we trust your perfect timing on kung ano man ang pinagtatasal namin. Lord, inalalayan mo si Joseph, and from all throughout his journey up until being a right hand of the Pharaoh. And I know da hindi pa yun doon nagtatapos yung story niya. And I know na for sure meron pinagdadaanan rin yung other side of the screen na kung ano man, and I know you will help him, or you will help them. I know, Lord, tutulungan mo siya, and when we get our prayers or what we prayed for, let the Holy Spirit reminds us na to be thankful to you, and it came from you, and be a blessing to other person. Maybe we are like you bless us to bless others, and to glorify you even more. Lord, in this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Thank you sa mga, kung may mga nanood man, but I will post try to post it on my TikTok, but sometime, most of the time sa write up siya. And see you around. God bless you.